Mapagpalang umaga po sa ating lahat. It's really an honor na makasama muli sa ating pananambahan. Sabi ko nga kay Sir Dennis, nung unang papunta ko, kami ulit dito, talagang inagahan ko dahil habang mahirap mali. So dumating kami 7 o'clock. Aga pala masyado. Anyway, it's really an honor and a privilege na makasama kayo. I remember when we were first here, pero hindi dito sa bago nating bulwagan ng pananambahan. Dun sa old place where alam natin God really moved in a special way. Amen. Kasi ano pa, magiging paglipat natin dito was really a blessing. That is really good. Sa atin, before we look at the study and the book of Revelation, yung pagbalik ng Panginoon, nais ko lang pakilala, of course, like to introduce my team, dahil bahagi sa gawain natin is not just leading the church sa Disciple 360 sa Imus Cavite, but we're really more into the sports and campus ministry. So kasama ko po, of course, my beloved wife. Nandiyan po, yan ang aking best half. Hindi siya ang better, siya ang best half. And of course, my son, nasa gitna, and Hesed. And do pray for the ministry ngayon doon because God has allowed us to be a catalyst sa area natin dahil tayo ngayon ay pinagkatiwalaan both ng DepEd at ng City of Imus to handle the sports program as well as the 235 private and public schools. Pag-pray po ninyo yun. Kasi ang goal po natin ngayon, ano ibig sabihin doon na ang challenge doon, from kinder to high school, both private and public, ay kinakailangan lagyan ng magtuturo ng salita ng Diyos. So it's really a big challenge. We're looking at training around 1,530 volunteers. Ganong katindi yung opportunity na binigay sa atin ng Panginoon. And that's just for the public school, which is around 35 public schools all over Imus. And kahapon nga, papasalamat tayo sa Panginoon because during the opening ng Governor's Cup of the first Football Cup of Cavite, ay tayo po yung inatasan doon to share God's Word. In fact, ang challenge po natin ngayon, dahil eto pong week na ito, this is really a tight week sa atin, and I hope you can include us in your prayer, dahil una, pupunta po ang chairman ng Olympics ng Southeast Asia to be part of our ministry. At the same time, yung ilang national team ng Malaysia to teach how to coach sa football. And then come August naman ay sa basketball, volleyball. And we're really inviting everyone to be part of this kasi ang laki ng opportunity in reaching. Kasi sa atin, di ba, pag meron tayong sports ministry, basketball, ay masishare niyo yung bata, masishare niyo yung magulang. Pero dito, kasi pag inalagaan niyo yung anak nila sa football, na-share niyo yung angkan. Angkan po ang usapan. Kasi pag kagaya kahapon, when we had a competition, the whole grandstand was filled dahil lang sa dami ng angkan. So just imagine when you reach a child, when you disciple a child, you're actually reaching big chunks of family. So if you want to, gusto nyo magkaroon ng ganung ministry, invite na rin namin, Pastor, to be part ng ating sports camp this coming 24th to 26th, and then sa 26th, ay football camp, and we're looking at around 500 students na ating pong share-sharean ng salita ng Diyos. And it's really a big task na alam natin God is really working so much. Patuloy po natin itong isama sa prayer.
pray natin yung mga team, eto mga nakikita nyo pupunta dyan, they will be coming at their own expense. Wala pong gagastusin yun. No? Yung fee actually ay para sa pagkain lang ng mga delegates. Yun ang mga kanilang paghahandaan. And anyway, when we look at Revelation, when we study the book of Revelation, marami sa atin talagang naguguluhan. Bakit? Kasi alam natin, next slide, kapag tinignan natin ang aklat na yan, minsan ang daming symbols, yung para siya si Superman na naglalagab-lab yung kanyang mata, and then yung kanyang bibig, lumalabas yung espada. Kasi tayo, we're really very visualized. Kaya pag tingins natin sa Revelation, talagang nalilito tayo. And when we look at the whole book, it's full of symbols. It's about the future. It's about the end time. It's about dragons and demons, angels and plagues, and 666. So, nakakatakot naman yan. Bakit ganyan? But we have to understand that the book of Revelation actually is a message of hope. Yeah, right. During the time na ito ay sinulat ni Apostle John, John was at the island of Patmos. And it was between the time of Nero and Diocletian na ang lahat ng mga mananampalataya na sila ay kinalaban ng state at dumating yung time na hanggang barangay captain, it's an honor for them na patay ng mananampalataya. Na anong ibig sabihin nun, Pastor? During the time when John was writing this, kung ikaw ay mananampalataya, talagang hindi ka lang minority, talagang ikaw ay nasa outside ng circle ng lipunan. Kasi bago ka magsimula ng tindahan mo, Monday morning, gagawin nila, pupunta sila lahat sa plaza, and nandun yung statue ni Caesar, at kinakailangan silang yumuko doon at magdasal doon and declare that Caesar is Lord. And then, pupunta sila sa mga patron saints dapat. Kung yan man ay sa isda, kung yan man ay sa tinapay, kung yan man ay sa tela, kung yan man ay sa pagkain, kung yan man ay sa baka, they have to go to these patron saints and then saka sila sasamba. Then they will open their stalls. At kung hindi ka kasama doon, automatic banned ang tindahan mo, banned ang bahay mo, banned ang pangalan mo. At para sa kanila, it was such a joy na makita nilang nahuhuli ng mga mananampalataya. Kasi sila ay kalaban ng lipunan. Ayaw nilang sumamba sa Diyos namin, kaya tayo ay piniplay, kaya nagkakaroon ng mga earthquakes, kaya pumuputok yung mga bulkan, ayaw nilang sumunod sa culture. Every time na nagkakaroon ng batayan sa Colosseum, hindi sila sumisigaw, ayaw nilang mag-thumbs down, gusto nila thumbs up, galit na galit sa mga tao dito. And every time na may pinapanganak ng mga bata at medyo may sipon, ayaw nilang ipakain sa aso. Ano ba itong mga Kristiyanong to? And they hate them so much. Kaya pag tinignan natin to, that we're looking, gulo-gulo naman ito, during that time, when John was writing this was actually a message of hope. Na ipakita ng ating Panginoon ang tunay na Panginoon. That when they go there, sabihin nilang, Caesar is Lord, the Christians will say, Jesus is Lord. And that we will not separate ourselves from Jesus. That we will continue worshiping, we will continue serving, we will continue honoring, and we will continue living for Jesus. Kaya sinulat to ni John, in John chapter 1, Revelation chapter 1 verse 1, he begins to say, this is the revelation of Jesus Christ. Every time na bubuklatin natin yung ating aklat at titingnan natin yan, mahalaga maintindihan natin, as we open every passage, it's really all about Jesus. At kung hindi nyo nakita dyan si Jesus, baka iba yung tinitingnan natin. Because the book of Revelation is actually the book about the Lord Jesus Christ. And when we look at it and study it, na sinabi, it is the revelation. Actually, ibig sabihin sa original Greek ay apocalypsis. Anong ibig sabihin ng apocalypsis? Next slide. It means the unveiling, uncovering, the disclosure, pinapakilala talaga ng todo. Because in reality, marami sa atin, we don't really know Jesus. Hindi natin talaga siya kilala. In fact, kung pinag-usapan natin si Jesus, parang kinikwento ko lang yung kumpare mo sa labas. Si Jesus. Tanggap ko si Jesus.
Hindi naman ibig sabihin na pag babanggitin mo yung pangalan niya, kailangan mag-toothbrush ka muna ng 10 beses, mag-gargle ka muna ng 7 listerines, ako banggitin ang pangalan ng Panginoon. Hindi naman gano'n. Pero marami sa atin, when we're talking about our Lord, our Savior, the God who became flesh for our redemption and salvation, minsan masyadong tayong sanay sa Kanya, sa pangalan niya, na normal lang, baliwala lang. Now, mapapansin natin dito, when John was writing this, gusto niyong maintindihan natin, ito ang pagpapakilala ng Panginoong Jesucristo sa atin. Because Peter is dead, the other disciples are gone, John was the only one left. Siya na lang yung nag-iisa. At mahalagang makilala nila ngayon, sino ba talaga ang Panginoong Jesucristo. So in Revelation chapter 1 verse 2, sabi niya, I, John, who bear record of, pansinin niyo paano niya pinakilala ang Panginoon. He is the Word of God. This is the testimony of the Word, testimony of Jesus Christ. Everything about Jesus Christ. Sabi niya, ito ang laman ng Revelations 1:2. Kaya nga, sabi niya in Revelations 1:3, blessed. Naisip mo sabi? Blessed. Blessed. Sabi mo sa katabi mo, blessed. Sulat nyo yan, for those who are online, blessed. Blessed are who? Blessed are those who read, blessed are those who hear, blessed are those who keep the things that are written. Yung talagang aalagaan mo sa puso mo. Bakit? Kasi you're talking about Jesus. Talking about Jesus. Sabihin nga natin, Jesus. And Jesus is coming again next time. And Jesus, He's the King of Kings and He's Lord of Lords. Na nakakalungkot lang sa panahon natin ngayon, medyo nagkakaroon ng pag-aaway ngayon patungkol kay Jesus at sa Diyos Ama. Ngayon, pinag-aaway niyo. Ba't yung pinag-aaway? Na iba ang Diyos sa New Testament, iba ang Diyos sa Old Testament. Na kung pag-aaralan niyo naman, meron problema yung argument na to. Why? Because the name Jesus is actually the Greek name. His Hebrew name, Yehoshua, is Jehovah or Yahweh Savior. Kaya pag sasabihin, hindi, si Jesus tayo, si Yahweh sa demonya, si Yahweh, hindi totoong Diyos yan, si Yahweh ang katiliman. That's really, sorry for the word, that's really stupid. Bakit? Kasi you're talking about the same. He's the same. He's the God of the Old Testament, the God of the New Testament, the Redeemer of the Old Testament, the Redeemer of the New Testament. Kaya nung pinapakilala ni John kung sino si Jesus, sabi niya, He is Jesus. He is our Savior. He is our Redeemer. Kaya kung pag-aaralan natin ito sa mga susunod na passage, sabi niya, Jesus, who is He? Sabi, He's the faithful witness. Pwede niyong pagtiwalaan lahat ng sabihin niya. He is the firstborn among the dead. Hindi tayo dapat matakot at alam natin na yung mga loved ones natin na kinuha ng Panginoon ay wala sa oblivion. Alam natin, kasama na sila ng Panginoon. Amen? Na pag tayo man ay katukin ng kamatayan, there's really nothing to fear because we will see our Savior. We will be with our God. We will be in the place where He's planning. Because He is the firstborn of the dead. Siya yung may preeminence. Siya yung may authority. Hindi death ang may authority. Jesus is the one with the authority. He's the Prince of the Kings of the earth. Siya ang dapat sundin talaga. Kaya nga ngayon, natutuwa ako kasi alam natin, America before, matayo ang America, and then America started tumbling. Pero nakikita ng mga mambabatas, parang may pagkakamali tayo. So they started recanting, sabi nila ngayon, ibalik na natin yung prayer. Ibalik na natin yung pagbabasa ng Bible. Ibalik na natin yung Ten Commandments kasi parang pumangit ang bansa natin ang inalis. And state after state after state are saying, let's go back. At kung sila ay bumabalik, tapos tayo na hindi naman pinagbabawal sa atin, let's really maximize the opportunity to pray, to share, to teach,
na ipakita sa lahat ng marami that Jesus is our Savior because He's the Prince of the Kings. He's the one who loves us. At ang ganda ng pag-ibig na binanggit dito kasi hindi lang din sa English kasi I love. Pero sa original Greek, nung ginamit yung word dito na love, it is a never-ending love. Kasi tingnan nyo yung katabi nyo dyan. Sabihin mo sa kanya, may forever. Adjunay kay Jesus. Eh, dyan sa katabi mo, hindi forever yan. Hindi forever yung katabi nyo. Bakit? Kasi kahit ako, alam ko, may timeline lang ako eh. I'm already 51. 52 na. Sige. Kailangan sabihin ito kami. 52, 8 years na lang, 60 na, alam niyo yan, magiging green card holder na ako. Pero sa Cavite, yellow card siya. So, hindi kami rin ha. Tatapat na sa Makati doon, yellow card kami rin. Dual citizenship. Alam niyo yan, even if we live up to 80, that's just limited. Jesus and the way He loves us and the way He looks after us and the way He will overshadow everything sa atin, it is forever. Amen? He loves us, He washed us. Eh tayo nga, yung mga tapos ngayon kami ng mga mami at daddy natin. Dati natutuwa pa tayo nung papaliguan natin yung mga anak natin. Ano? Nasubukan pa Sir Dennis, paliguan si ito ngayon. Bala. But Jesus is washing us, making us pure and clean. Alam niyo kung gaano tayo kabanal, we're as holy as Jesus. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, kasi banal ka ni Jesus. Sabihin mo sa kanya, kaya ayusin mo buhay mo. Sundan mo yun. Kasi banal ka na ni Jesus, kaya ito na lakaran mo. I-claim mo na yun. Amen? Tayuan mo na yun. And He is coming. He is the Alpha and He is the Omega. He is the faithful one. Kaya nga sabi dyan in Revelation 1:13-15, nung humarap na ang Panginoon, sabi dyan, in the midst, at napakahalaga ng reality na yun, in the midst of the 7 candlesticks, the Son of Man, talking about Jesus, yung pinakita sa book of Daniel as the one in authority na masusunod sa lahat ng mga karya, the Son of Man, clothed in garments, down to the foot. Ibig sabihin, hindi siya pinagkaitan, talagang todo sa kanya. He was girded with paps, golden girdle. His head, His hair were white. Hindi ibig sabihin ganun siyang katanda, but He is really that eternal. His eyes were as flame of fire. He can see through anything. Mas malupit ang X-ray vision of Jesus kaysa kay Superman. And His feet like fine brass. He's really that of justice and righteousness, as if they burned in a furnace. And His voice is the sound of many waters. Kasi minsan, kung tingin natin kay Jesus, kung binabasa natin, ay parang naglalagab-lag lang yung mata niya. Actually, that is just the wrong interpretation. Next slide. Bakit? Kasi whether we like it or not, gusto natin talagang i-imagine. But Jesus is so majestic. Wala kami itatago sa Kanya. Minsan kami nagsasabi, gusto, kung love ako ng Diyos, bakit niya ako pinayagan? Hindi ka niya pinayagan, hindi ka nga nagpaalam. Ako pinayagan, hindi ka nagpaalam. Ba't niya pinayagan? Hindi ka nagpaalam. Paano papayagan? Ginawa mo yung gusto mo, tapos ngayon sisisihin mo siya dahil pumalpak ka. Kasi kung sa simula pa lang, pinagpaalam mo na, Lord, okay bang mga lima ako? Alam mo na, sagot niya, Lord, hindi. Kaya tapos sasabi mo, sabi niya ako pinayagan. Kaya pinapayagan eh. Matigas din talaga ang ulo mo, ginawa mo yung gusto mo. Kaya sabi, tapigay mo yung katabi mo, sabi mo, gets mo. Kaya pinayagan ni Lord. Makulit ka lang talaga. Pero dahil mahal ka niya, hindi ka niya bibitawan. Kasi alam niyo, ang tamang response, whenever we look at Jesus, whenever we study Jesus, whenever we read about Jesus, the same that John did in Revelation 1:17. When I saw Him, nung nakita ko talaga siya, nung namulat ang aking mata, nung naunawaan ko talaga that
this is my Lord, this is my Savior, this is the eternal one. Anong sabi sa Revelation 1:17? I fell at His feet. He worshiped. Parang yun, he worshipped as someone who literally died, because in worship, you have to die yourself. We're asked in Romans chapter 12 to be a living sacrifice. Na talagang andun ka sa Panginoon. Because that is our reasonable worship. Amen? Amen. That we worship Jesus. And dito, as we look at this, pinakita sa atin ngayon ang pinaka-outline ng aklat na ito. At ito ang susundan nating outline. It's found in Revelations 1:19. At sabi niya, ito lang yung basic outline. Sabi, write the things that you see. Ano yung mga nakita? Si Jesus. And those that are, ano yung nangyayari ngayon during this time. And third part of the outline, those that are to take place after this. Sabi niya, yung nakita mo, at sino yung nakita niya? Simula chapter 1, chapter 2, it's all about Jesus. And then, ano yung nangyayari ngayon? And then third, what will really happen in the future? So, in the beginning, pinakita si Jesus, ano siya, yung majesty niya, yung scope ng kapangyarihan niya, yung power niya. And yet, mapapansin natin that all throughout the chapter, makikita niyo pa rin siya. Because it is the revelation of Jesus Christ. Amen? It is all about Him. Kaya huwag tayong hirap unawain yan. Sabi mo lang, Lord, gusto kitang makilala. At para maintindihan natin, sabi diyan, at ito ang isang napakagandang promise. Sabi niya in verse 20, it's the mystery of the 7 stars. The 7 stars. What are the 7 stars? Sinabi na rin yan, the 7 stars are the angels of the 7 churches. These are, akala kasi ng maraming anghel talaga yun. The 7 stars are actually the pastors, the leaders, the messengers of the church. They embody the church. They are the epitome of that church. Yung mga leader. Kasi alam naman pagagalitan yung anghel. Pagkaman alam natin, meron tayong guardian angel. Tingnan mo yung katabi mo, may guardian angel yan. At ang nakakalungkot, ito nakakalungkot dyan. Sabi ni Jesus, kapag may ginawa kang pangit dyan, yan nagre-report sa Ama. Pero ang malapit nun, every time that angel reports to the Father concerning kumari kay Pastor Dennis, nakikita niya yung mukha ng Ama kapag may sabi siya na may nanakit kay Dennis po, you will see the face of the Father. Or kung may ginawang hindi mo okay si Pastor Dennis, hindi po siya naging faithful kay... And then he would see the face of the Father. Because these guardian angels are so worshiping the Father na maging sila nasasaktan every time they see the face of the Father as they tell what's happening. Kasi andun din ang Amen. He's here. Kasi ano sabi sa banal na kasulatan? In verse 20 rin, the 7 golden candlesticks, that's the 7 churches. At ano sabi niya? I am in their midst. Pinapakita ng Panginoon all throughout, I'm present. Yun ang nangyayari dun sa pastor, dun sa leader, dun sa Bible study teacher, dun sa cell group leader. Every time he goes with you, sabi ng Panginoon, hawak ko siya. And the church, every time we worship, every time we go on mission, every time we try to serve and minister, sabi ni God, I am in your midst. Ganun ka-present ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Hawakan niya, nasa kalagitnaan siya, walang iwanan. Nasa atin, paano niya kaya gawin yun? He's God. And there's nothing impossible with Him. So just imagine the 7 churches. At hindi natin dadaanan lahat of the 7 churches, of course, are the 7 literal churches na kung kayo ay nasa island of Patmos, at ito ay medyo bulubundukin, at makikita nyo from the island of Patmos, these 7 majestic churches. The churches of Ephesus, of Smyrna, of Pergamos, of Thyatira,
of Sardis, of Philadelphia, and Laodicea. Kitang-kita mo siya dun sa pwesto mo. And while John was getting the revelation, at sinasabi ng Panginoon ang message para sa Ephesus, he sees Ephesus. He sees Smyrna, Thyatira, all these 7 churches, kasi malaki sila. These really are churches, these are people na talagang kumikilos para sa Panginoon, pero hindi natin sila titingnan isa't isa. But as you look at chapter 2 and chapter 3, isang bagay na makikita natin. Jesus is telling us how He sees the church. At mahalagang alam natin ang puso ng Panginoon. Alin kaya dito ang IBC Manila? Kasi 7 lang naman yan. Alin kaya ang IBC Manila ro? Ephesus kaya? Philadelphia kaya? Laodicea kaya siya? Because in part, ang bawat isa sa atin, nakikita ng Panginoon in that category. Bakit naman ganun, Pastor? Alam niya. Alam niya yung puso. Isang dominant na laging sinasabi dito sa salitang ito, as you look at Revelations 2, Revelations 3, yung word na, I know. Alam ko. Bakit? Hawak kita, nandiyan pa ako. I know everything. I know what's in your heart. I know what's in your mind. I know what's in your feeling. Alam ko. At nung sinabi niyang alam ko, it's not just an experiential though. It's a knowing na parang siya mismo yung gumawa. Ganun kasakit kasi sa kanya. Because if we're doing things in His power and in His mind, tayo ng Panginoon, I know. At tingnan na lang natin yung isang church. Because this represents how the church began. How the church started back in Pentecost. The church at Ephesus. Tara niyo ibig sabihin ng Ephesus? Darling. Ano yung ibig sabihin ng Ephesus? Darling. Meron ba mga mga darling dito? Ay, dinagtas na kami yung mga lalaki. Daming darling. Love you sa'yo. Good, so, ikaw ang darling. Ibig sabihin ng darling, first sa akin. Yan ang ibig sabihin ng Ephesus. Darling or first. It's a word, a term of endearments for young lovebirds. Darling. Kaya nung tinignan ng Panginoon itong Ephesus, sabi niya in chapter 2 verse 1, to the angel, to the messenger, to the pastor of the church of Ephesus, the darling. Ano sabi niya? I'm holding you. I'm walking with you. Pero nung sabi ni Jesus, tingnan natin niya, sabi niya, I know your works. Alam mo, hindi ka hindi ka napapanggo. You're so patient, lahat ng mahirap sa Manila, pinakain mo, binigyan mo ng tubig, dinatalaw niyo sa ospital. I know. At galit ka rin doon sa nagtuturo ng mali. I know. Kasi sabi ni Jesus, nakita ko yung pinost mo sa Facebook. I know, nung nanood ka ng Power Up, at galit na galit ka rin. I know that you cannot endure them who say they are evil. I know because I know that you're testing them and you found them false. I know that you are so patient. Gawin natin yung kalooban ng Panginoon. I know how you're bearing things. 40,000 naman ang kinakailangan natin bayaran dito. I know, sabi ni Jesus, how you bear this for my name's sake at hindi ka napapagod. Pero sabi ni Jesus, but I have this against you. You don't love me. You don't love me. You don't love others. Just like you did before. You don't read my word. You don't trust me enough. You don't love them the way I love them. Ngayon, meron ka ng criteria. Blasphemous. Karnal. Backslider. Faithful. Ay, Jesus, I know. Ngayon, pag-ibig mo dyan, hindi nagbago.
Yung mga katabi mo, nagbago ba yung pag-ibig mo dyan? Kasi minsan meron tayong official seat. Na meron tayong official seat. Huwag ka dyan, nakaupo na dyan. Ano dyan siya? Wala. Tingnan mo yung katabi mo. Di ba last weekend din ang katabi mo? Dahil sa wala na kasi kukulang. Pero patawag sa akin. Kaya sabi ng Panginoon, you don't love me anymore. Ang sakit ko na, no? To the one who is dear to Him, He is no longer the love of God. Busy na sila sa gawain, busy na sa ganito, busy na naitaas yung pangalan, busy sa napakaraming bagay. Para sabi ng Panginoon, pero ginagawa mo yan sa akin, pero wala ka time sa akin. Ano yun? Parang dun sa commercial na parang kanino ka nabubuhay, pero pag uwi mo sa bahay, pagod ka na. Wala kang time sa kanila. And that's just sad. Kaya sabi ng Panginoon to this church, look at how far you've fallen. Ang layo mo. Wala ka dito. Na kung ang Panginoon ay nasa luneta, hinahanap ka niya, sabi niya, asan ka na? I'm still here. Huwag kayong lalayo sa Kanya na hindi lumalayo sa inyo. You stick with Jesus no matter what because He sticks with you no matter what. Dahil niyo, sinasabi niya dito sa church, sa ibang mga church, I want you back. I want you here with me. That every time you open your Bible, I want you to hear my voice. Lalo niyo yung first time na nandigo kayo, lalo yung first time na nandigo kay Teacher Day, talagang gusto kong malapitan. Kasi gusto kong marinig yung boses niya, makita yung kinanong mata niya, marinig ko siya, makaamoy ko siya. Tapos na medyo tumagal, ayaw ka na kasi amoy paksiw na. Halayo ka ng gano'n kasi hindi siya nag-toothbrush. But Jesus never changed. Amen? He's the same yesterday, today, forever. Sabi niya, look at how far you have fallen. Repent, come back, turn back to me. Do the works you did at first. Because I will come and I will remove your lampstand. Isipin yung pastor ka, tapos wala kang church na hinahawakan. Kanya, si kita dyan. Ganyan na naman ng iba. Kasi kagaya lang yan ng lesson natin sa usbong. Sino ka dumaan na sa usbong dito? May konti lang. Alala niyo yung first lesson? Ano yung first lesson? Ang iyong pananaw tungkol sa Diyos ang magdidikta ng iyong direksyon sa buhay. Kung alam mo talaga na mahal ka ng Diyos, everything you do follows. Kung alam mo na makapangyarihan ng Diyos, di ka patatakot. Kung alam mo na ipoprovide ng Panginoon lahat, bakit ka mangangamba? Kung alam mo na ang Diyos, di naman niya talaga kailangan yung tithes and offering natin eh. Siya may-ari niyan. Kaya pag di mo binigay, pinanakaw mo siya, sabi niya, aking yan eh. We don't make Him richer by giving. We become more blessed. Because we give what really belongs to Him. Intindihan mo natin? How we see God. Kaya dito, pinapakita talaga ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa lahat na nagpapatuloy, sa lahat na nagiging tapat, sabi niya in Revelation 3:10, as we move through these churches, sabi niya, I will keep you from the hour of trial, the hour of temptation that is coming on the whole world. Ano yan? That's the tribulation. He's now talking to the churches, pero sinasabi ng Panginoon, darating yung time na buong mundo ay dadaan sa matinding pagsubok at pupuri ko kayo. I will keep you from that. I will protect you from that. I will move you from that. Kaya ano ang challenge niya? 3:22. He who has an ear, let him hear what the Spirit is saying to the churches. Pakinggan mo talaga.
And then John, as a symbol of the church, was raptured. Kasi sinabi ngayon ng Panginoon, come up, and I will show you what must take place. Imagine yung opportunity na meron si John, na bigla niya makikita yung future. In fact, this is so unique dahil after this, hindi niyo na makikita ulit yung word the church. Kasi tapos na yung dealings sa church. Ang promise niya, I will keep you from the hour of temptation. At once dumating yan, sabi ng Panginoon, wala niyang gagawin, come up, come here. You will just be a witness of how I will redeem the whole earth. And when he was there again, Revelation chapter 4, it's all about Jesus. How Jesus was surrounded by the 4 majestic beasts, by the 24 elders, by the heavenly host, multitudes upon multitudes, as many as the sands of the sea, that no one can number, of every tribe, tongue, nation, na sumasamba sa Kanya. Kasi sabi nung isa, meron kayong tao sa langit? Meron! Ando na nga yung iba eh. Ayaw mo maniwala, bakit kasama ka roon? Gusto mo malaman papunta ka roon? Tanggapin mo si Jesus. Because as many as the sands of the sea will all be there worshiping Jesus. And then meron biglang ipinakita, it's called the Opistographon. It's a very unique scroll. Bakit unique, Pastor? Kasi when you have a scroll, and we were so privileged, I think by the year 1990, nung ako ay nagsisimulang magturo sa Bible school, that was also the time when the copies, the scrolls of the Old Testament ay nandito sa Pilipinas. Okay? So, sinira ko sa mga estudyante, pero marami hindi rin pumunta eh. No? Kasi campus, marami. Hindi na mapunta. But what's unique is that in every scroll, 1 page lang ang sinusulatan. Harap lang. But this scroll, sabi sa mga nakasulatan, there was a writing inside and there was a writing outside. Sa atin, unique siya. Pero sa mga landowner na pumunta sa Tambunteng, sa mga sanglaan, yun ang binibigay sa kanila. It's the title deed. At ito is the title deed to the whole world, to the whole universe. And it was sealed with 7 seals. Kasi nakasulat yung pagmamayari, ikaw magmamayari. And then sa back, nakasulat doon, ano ang kabayaran? How will you pay it? At kung tinanong nung anghel sa langit, who's able to open the scrolls? In chapter 5, verse 2. Who is worthy? Sino ang karapat dapat mag-redeem sa buong kalawakan? Sino may karapatang mag-redeem sa buong mundo? Sino may karapatang mag-redeem sa sangkatauhan? Who has the audacity, the power to loose these seals? And John was looking, and no man in heaven, no man on earth, no man under the earth, no one is able to look or to take or to open. And he started crying. Sabi niya, walang magliligtas sa buong mundo? Walang magmamayari ng buong kalawakan? Kasi nawala ito by default. Alam niyo kung sino dapat nagmamayari niyan? Alam niyo kung sino? Tingnan niyo yung katabi mo. Because dominion was given to man as the representative of God. Kaya nga sa lahat ng nilikha ng Panginoon, man was so special because we bear the image of God. Amen? When God designed everything, He said, let us, talking about the Father, the Son, the Holy Spirit, let us create man in our image, in our likeness, and let them have dominion. Tayo dapat ang representative.
Kaso ano nangyari? Nabudol. Na kung inunawa lang nila ang kalokohan ng Diablo, ano sabi ng Diablo? Pag kinain mo itong prutas na to, magiging para kang Diyos. Teka lang. I am already like God. I bear His image. I bear His likeness. And then, eto ngayon ang Diablo, you will be like Him. Kanya nakakalungkot mga kapatid, mas madali tayo maniwala sa Diablo. Sabi na ng Diyos, you're created in my image, in my likeness, you bear my mark. Pag nanasaan mo bang maging kagaya ko, anak, may problema ka. Kasi every time you are to look at yourself, you have to see God's reflection. You represent God. At nung nagkasala si Adan at si Eva, by disobeying, by trusting more on Satan and his lies, ibinigay natin yung title deed sa katawan. Kaya tama in Matthew chapter 4, when Jesus was being tempted at sinabi sa kanya ni Satan, ibibigay ko sa iyo ang kapamahalan. Because He has the title deed. He is the prince of the power of the air. Right now. Right now. Kaya lahat ng gawin para sa gawain ng Panginoon, ang daming kontra talaga. Normal yun. Hindi papayag ng kakaway. At kapag walang pumukontra sa gawain mo, may problema ka. Kung lahat, okay lahat. Kasi ang unang gagawin ng kaaway, kontrahin. Kung walang kumukontra, may problema. Pero kung dumadaan sa butas ng karayom every moment, and you see God at work, you see God's grace, you see God's goodness, you see God's provision, purihin ang Panginoon because it's all about Him. But when He looks, sabi ka na umiyak. Behold, meaning focus. Open your eyes, open your mind. Behold, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, He prevailed to open the book, to loose the 7 seals. And when He looked, He saw a lamb as it had been slain. Ano kung sino pa rin yun? It's still Jesus. He's the Lion of David, He's the Lamb of God who takes away the sins of the world. And in Revelation 5:12, they started worshiping again. Nagsimula pa din silang sumamba. Worthy, karapat-dapat, worthy is the Lamb that was slain to receive power, to receive riches, to receive wisdom, to receive strength, to receive honor, to receive glory, to receive blessing. Di ba yun naman ang sinabi ni God? That you are to love God with all your strength, all your mind, all your heart. You are a steward that riches belongs to Him. He owns the 7 hills and the cattle over the 7 hills. It's His. He names every star by name. It's His. Siya nagpangalan sa Kanya kasi. Anong talaga tayo pag may-ari. And then when He started opening the 7 seals, gano'ng katagal tayo, Ras? When He started opening the 7 seals, when you taas-rap lang natin, doon sa mga mahilig sa alak, ito mga paborito ng marami. Kasi binuksan yung una, andun yung white horse, may kabayo, may kastilyo, may karihan. Then may red horse, may black pilsen, may pale pilsen. Ay, ang talagang biblical. Biblical talaga ito, Pastor. Now you have to understand, when he's talking about opening the seals and
the rider on white horse with a bow was given authority to conquer and to conquer. Talagang sinakop niya lahat. Talking about the coming of the Antichrist. And then war started following kasi kasinungalingan yung pag-conquer. And then death would come kasi ang daming mamamatay talaga. And then death and hell would be with them. Kasi magkakaroon ng problema maging sa mga pagkain. And then sabi sa banal na kasulatan, and then the martyrs would cry out, Lord, as they opened the fifth seal, maririnig niyo bigla ang tinig ng mga mananampalataya who are ng mga tribulation saints, the tribulation saints na papatayin tayo na yun. How long? At sabi lang ni Lord, wait lang. So biblical pala yung mga batang hindi sumusunod kagad sa utos. Wait lang. Sabi ni Jesus, wait lang. Pero maganda si Jesus na nagsabi, wait lang. Sabi niya, dali lang. Kasi kinakailangan pati yung ibang mananampalataya sa akin. And then the sixth seal, the celestial signs of earthquake, sun, darkness, moon, and stars decay. And then the seventh seal, silence of an hour. Biglang tatahimik lahat. At alam niyo, very powerful kapag tumahimik. Because silence has a way of making us think. Silence has a way of making us realize something is missing. And then lo and behold, para ipakita ng Diyos na hindi niya kinakalimutan ng lahat, He called for the 144,000. Dito pa lang papasok yun. Hindi yan kakatok sa bahay niyo ngayon. Yung 144,000, hindi yan namimigay ng tracts ngayon. Kasi hindi pa sila saved ngayon. Okay? Yung 144,000, hindi pa yan saved ngayon. Kailan ito masasave? Sa tribulation. These are 144,000 Jewish men, mga binata, at single. Binata at single. Huwag niyo tingnan yung katabi niyo. Kasi hindi Hudyo yan. Hindi, ang layo. Tingnan niyo si Wonder Woman, Gal Gadot. Then tingnan niyo yung katabi niyo. Iba, di ba? Hindi Gal Gadot. Gal Gadot. Iba talaga. Eto, pinag-uusapan yung Jewish men, saved, single, pure, virgins for God. And they will be the one knocking at the door. Bakit? Kasi kailangan maintindihan ng marami na wala na yung church, but the grace of God is still here. And Jesus is still the Lord of the tribulation. And He wants everyone to repent, to be saved, to follow Him. Because 2 Peter 3:9 reminds us that the Lord is not slack, He is not slow in keeping His promise. Anong nais ng Panginoon? Everyone to come to repentance. Even during the time of tribulation. Kaya gagamitin niya yung 144,000. And once they continue, alam po ninyo, nakakalungkot, maraming hindi tatanggap sa Panginoon. And God will then allow the 7 trumpets to be heard. And the 7 trumpets, makikita natin, all 1/3 of the grass and 1/3 of the trees susunugin. In the second trumpet, 1/3 of the sea will become blood, 1/3 of the ships will become dead. 1/3 in the third trumpet, 1/3 of the waters will turn bitter. In the fourth trumpet, 1/3 of the sun, moon, and stars will no longer shine. Didilim. And then in the fifth trumpet, the locusts and the wild beasts, military power will try to overcome many na gusto nyo na mamatay.
And then as he hears the sixth trumpet, the 200 million man army would come from the bottomless pit. And a third of mankind will die. Sabi niya, laging third. And they're declaring that my kingdom should be heard. Pero mga kapatid, hindi pa galit ang Diyos niyan. Hindi pa. That is just the art of temptation. Either you trust me or not. Pero ito, mahalaga makita natin. Next slide. All the seven seals, all the seven trumpets, at mamaya all the seven vials of this anger is still all about Jesus. Alam niyo ang pinapakita dito mga kapatid? Listen carefully. Dapat nakita natin ito. If Jesus is the light of the world, no light. If Jesus is the water, springs of living water, wala kami naman. If Jesus is life, at hindi ka niya hahayaang mamatay at takasan ng lahat ng ito, isipin niyo magpapakamatay ka pero buhay ka pa rin. Nagbikti ka pero nasaktan ka lang. Tumalong ka sa building dahil papakamatay na ako, yung gusto mong tumakas, marami ngayon. Gusto lang tumakas sa problema. Sino, pagtanong mo ng building, buhay ka pa rin. Sabi ng Panginoon, I'm live. And you cannot take it unless I say so. It's all about the I am. Ano ba yung mga I am na pinakita ni Jesus? I am the bread of life. At ano sinabi niya? During that time, you can't buy bread. No bread. Wala kang makakain. I am the light of the world. At ano sinabi ng Panginoon? There will be darkness. No light. I am the door. You can't escape. Stay ka lang. I am the good shepherd. And then dadayain ka lang ng Antikristo. I am the resurrection and the life. Mapalad yung mga tribulation saints because every time they die, nasa harapan sila ng Panginoon. I am the way, I am the truth, I am the life. Kasi puro kasi sinungalingan na maririnig. From the beast, the prophets, the false prophets na mga ngalan. Na ngayon may kaso pa sa FBI. May kaso pa sa FBI. Ang anak ng Diyos, anointed. I am the vine. If you're not connected with me. At para maintindihan ng marami yan, ano gagawin ng Panginoon? He will send two witnesses. Para makita nila as the 144,000 got saved, the two witnesses will also be there to expound the scripture. Sabi ng iba, it could be Enoch and Moses, or it could be Moses and Elijah. Pili na lang kayo, basta dalawa. Because they will have the capacity and the power. People who never experienced death. Nabababa ulit at ipakita, God loves you. Jesus is the way. Jesus is all you need. Kung paano yung yung dalawang disciple at the road of Emmaus, pinakita ng Panginoon from Genesis at to the time of His suffering. Ako yan. Ako yung tinuturo sa Old Testament. I am the Lamb. I am the sacrifice. Ako lahat yan. And then papatayin lang sila ng lahat at magse-celebrate ng lahat and then bubuhay ng Diyos sa harapan nila itong dalawang witnesses na to to remind them that you are not in control. Sino may control? God. And then sa Kanya ibubuhos for the next 3.5 years the 7 bowls of judgment. Dito pa lang ibubuhos na Diyos ang galit niya. Sipin niyo yun. Saka pa lang mararamdaman ng mundo yung galit. Hindi pa galit ng Diyos. Alam niya nararamdaman natin ngayon? Habag. Sabi mo sa katabi mo, habag. Ano yung habag?
Hindi yung masakitan tiyan, habag. Ano yung habag? Hindi bibigay sa'yo yung karapat-dapat mong tanggapin. Kasi ang totoo, karapat-dapat tayo sa impyerno. Isipin mo, nakakakain ka pa. Nakagising ka pa. That's all God's mercy. May second chance ka pa. Doon sa mga may work ka pa. Doon sa mga may boss, isipin mo, may boss ka, hindi ba walang boss? Pangarap lang nila yun. Tapos gusto mo, mamatay na yung boss mo. All of those, everything that we're experiencing is actually His mercy and His grace. Binibigay niya yung hindi natin dapat matanggap. Mga mister, tingnan niyo yung mga misis mo. Grace, yan. Mga misis, tingnan niyo yung mga mister niyo. Habag yan. Ano ito nagkagat? But when they pour out the 7 bowls, again, pinakita ng Panginoon, a life without Jesus. Ano sabi? Source of affliction. Yung lahat ng may marka ng demonyo, ng Antichrist, at wala yung marka ni Jesus, boils. Isipin niyo yung nangyari kay Job, and then i-multiply niyo ng 10. Kasi sasabog yung mga inilagay na microchip o ano ilalagay sa noo at sa kamay. And then ano sabi, the sea will turn to blood. Grabe yun. Sulfuric from inside out. Mula sa taas, mula sa baba. Everything guys. Kung nung una, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3. Ito ano sabi? All will die. Rivers turn to blood. Wala ka na talaga may It's a life without Jesus. Mankind scorched by the sun. Feeling mo, yan ang kailangan mo, papatayin ka niya. Kung ngayon, naiinitan tayo sa init ng araw na hindi kaya talaga ng lahat ng sunblock na kailangan, darating yung time, sasabihin ng Panginoon, ibigay ng ito. Who's in control? He is. Feeling mo, yan ang source of strength mo, yan ang source of power mo. Yan din ang papatay. Sabi, mankind will be scorched and they will start to blaspheme God. And even the beast, the Antichrist, his authority will be destroyed. And then, hihiwain ngayon ang Euphrates para lusubin ng King of the East. Who's the king of the East? Kilala na marami ngayon yan. That's China. Mga kapatid, ang China ang nasa prophecy at hindi America. Ganyan po natin. At kung lalaban ng Pilipinas, hindi talaga mananalo. Nasa prophecy na yun. Pero meron lang silang isang gustong kalabanin talaga. Israel. And then Euphrates will dry up and then everyone will pass so that they could destroy Israel. Lulusubing naman. And the earth will utterly be shaken. And then He will come. Kasi alam nyo, Israel is still the apple of His eye. Alam mo yung gagalaw niya. And the moment they start crossing, tatawagin ng Panginoon ang lahat ng mga hayop sa himpapawid at sa lupa at sasabihin ng Panginoon, pakakainin ko. With all the meat and the blood of mankind. Minsan nakala natin, God is a God of love, God of love. Sa New Testament, God is a God of love. Actually, He is a God of justice. He's a God of mercy. He's the God of love, truth, justice. Jesus is full of grace, full of truth. Hindi puro love. Hindi siya lagi may hawak na bata na sinusuklayin yung babae.
Meron din siyang rod of iron. At kinokorek niya yung mahal niya. And Jesus is always reminding us all throughout history that I am still the way. I am the truth. I am the life. Kasi ang benchmark ng lahat ng ito, sabi ng Panginoon, no one will come to the Father except through me. Ako lang ang daan. And for many na akala it's all about religion, that's Revelation 17. That when we think, next slide, akala natin, religion lahat, it's about the mystery of the religion of the woman started on the sitting on the beast with 7 heads. Ano ba yan? Next slide. It's really about ay ng Panginoon, I want you to know the wisdom. Pero sa katabi mo, wisdom. Because the 7 heads are 7 hills. And whether we like it or not, the city on the 7 hills, up to this time in history, has always been that religion. It's the church at Rome na dinaya at naging dahilan ng kamatayan ng marami. Alam niyo bakit nagkaroon ng Dark Ages? Because of the Church of Rome. Bakit nagkaroon ng pag-aaway ang Arab at Europeans? Not just Arab and Christians, the Arab and the Europeans, because of Rome. Bakit nagkaroon ng World War I? Because of Rome. Bakit nagkaroon ng World War II? Because of Rome. Bakit yung mga mananampalataya pinagpapatay? Because of Rome. Sasabihin din, walang palitan ng religion. Jesus is telling us, if you're clinging to this religion, this is the mystery. I will destroy this religion in front of everyone. Kasi alam niyo kung anong ayaw ng Panginoon? Religiosity. Kasi all throughout, Jesus is calling for a relationship with Him. Na biglang darating ang Panginoon kasama ng lahat ng mga mananampalataya, all the saints of heaven, and all the angels, and Jesus would be there on the white horse. He's red, dipped in the blood of the saints and the martyrs who died before Him. At siya mag-exact ng judgment. Next slide. Para makita ng lahat yung pinatay nyo, yung pinako nyo, yung hindi nyo pa nanampalatayanan. I am coming. But this is not for the church. Kasi alam nyo, saan ang church? Siya yung kasama ng Panginoon, yun yung mga nasa loob. Hindi tayo kakabal. Bakit, Pastor? Kasi nga pupunin. And once He returns the next time, para kunin yung kanya, He will come again in the 2nd chapter para itama ang lahat. Bakit itatama? Kasi ang daming nalog. At para patunayan that He is the Lamb worthy of the title of Eve. And He will reign forever. Totoo, tatapon ng kaaway. For 1,000 years, papalayain din siya. At makikita na hindi pala sapat na si Jesus lang ang hari mo, kailangan siya ang Panginoon. Because there will be the battle of Gog and Magog for the very last time. Para sa ipakita sa lahat ng tao, if I am not the Lord of your life, you are not mine. You will never mind because I was never with you. Kaya sabi ng kanyang salita in Revelations 22, Look, I am coming soon.
Doon sa iba na inintay yung palabas ni Wolverine at ni Deadpool, ito ang mas malupit na coming soon. Walang kwenta yung ibang inaasahan nating darating. Walang kwenta yung pagbubukas ng sanggip dyan. Kaysa yung pagdating ng Panginoon. Ito ang matinding coming soon. Kasi lang sabi niya, I am coming soon and my reward is with me and I will give to each person according to what they have done. Because remember, He's a God of justice. Hindi patas lahat. No. Hindi porket ikaw ay tumanggap sa Panginoon, ako'y tumanggap sa Panginoon, ay sumampalataya sa Panginoon, okay na lahat, patas lahat. No. Because God is a God of justice and righteousness. Everything we did for Him, by Him, to Him, through Him, in Him, for Him, sabi ng Panginoon, my reward is with me. And I will give to each person according to what they have done. I am Alpha, I am Omega, I am first, I am last, I am the beginning, I am the end. Are your clothes washed in the blood? Are you washed in the blood? And what can wash away your sin? Nothing but the blood. Sabi ng Panginoon, those who have washed their robes, ibabalik ng Panginoon heaven on earth, the tree of life na na-miss ni Adam at ni Eve, ay ibibigay ko sa lahat ng sasampalataya sa Kanya. And they will have the rights to enter the holy city. Sipin niyo yun. Hindi entrance sa Malacanang, wala yun. Hindi entrance sa White House, walang kwenta yun. Hindi yung entrance sa Taj Mahal, walang sinabi yun. Because you will be entering the holy city. At ano sabi ng Panginoon? I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony for the churches, for the saints. I am the root and offspring of David, the Lion of Judah, the bright and morning star, the Lamb that was slain. Every time we read Revelation, it's all about Jesus. Hindi para takutin. It's a message of hope. Huwag ka matakot dun sa boss mo, ng mayor, sa sasabihin ng doktor mo, sasabihin ng lipunan, o sasabihin ng bagong batas. Because He is Lord. Siya ang may final say. Na kahit sabihin din ng doktor sa'yo, you have 3 months, 2 months, 1 month, 24 hours to live. I have the final say. I am God. Kanina natin nilalagay talaga yung ating pananampalataya. In the present and in the future. Jesus said, I am Jesus. I am Yehoshua. I am your Jehovah Savior. And I am your way. Ang pinakasukatan ng lahat, sabi ni Jesus, ito ang sukat ng lahat. Piliin mo na yung tama na alam mo. Ipabuhay mo na yung buhay na gusto mo. Piliin mo na yung direksyon na gusto mo. Pero sabi ni Jesus, kung hindi ka kayang dalhin dyan ng mga, tumaya ka sa mga. Sinugal mo na. And you were there. Kasi ano sabi niya? I am the way. I am the way. I am the light. No one comes to the Father but by me. Ano yung maganda sa Revelation? Ano man yung problema pinagdadaanan natin?
Kaya mas madalas binabasa ko yan kasi pinapaalalahanan ako lagi ng Panginoon. Dahil dyan, tapos na sa akin. At ako ang panalo. Sino panalo? Siya. Ano pa yan? Tinapos ko na lahat siya. Pero ang hamon ay nasa akin. Sino pagtitiwalaan mo talaga? Sino pakikinggan mo talaga? Saan mo talaga ilalagay yung pananampalataya? That's all, really. Every eyes closed, every head's bowed. Let's just come to Him. Marahil meron ka mga challenge ngayon, meron ka mga issues na kinakaharap ngayon. Feeling mo parang wala nang pag-asa, parang wala mangyayari. You're wrong. Look into the eyes of Jesus. At hayaan mo si Jesus ang humarap sa problema mo. At pagmasdan mo kung paano titigan ng Panginoong Jesucristo ang iyong problema. At tingnan mo mabuti kung paano yung problema mo, yung bumigising sa iyo sa magdamag, ay haharap sa Panginoon. At tingnan mo kung sino pupura. Because Jesus said, I am Lord. I am King forevermore. I am your peace. Ano man yung mga challenge natin ngayon? Whether in the ministry, sa finances, sa health, sa work, sa school, ano man yung doubt natin, ano man yung challenge natin, sabi ng Panginoon, sagot kita kung akin ka. The time will come that as the Bible tells us, the world will be tested and you are tested right now. Sabi ng Panginoon, will you be true? Will you trust me to go with you, to hold you, to be with you? Ano man yung mga challenge natin ngayon? Right now, sabihin mo sa Panginoon, Lord, etong hinaharap ko ngayon. Etong issue natin ngayon. Etong pinagdadaanan namin, Panginoon. Eto yung takot ko ngayon. Eto yung pangamba ko ngayon, Panginoon. Jesus, I believe you're in control. Help my unbelief. Help me in times of my doubt. Help me in times when I'm down. Lift me up. You who hold the 7 stars in your hand. Panginoon, iparamdam mo yung presensya mo sa amin. You who walk among the 7 candlesticks, that you are always present. Help me know that you are with me, Panginoon, no matter what. Kung yan ang yung sinasabi, kung yan ang nire-reveal sa iyo ng Panginoon, ay bakit ang mahayaan tumayo? And let's declare that He is God Almighty. That He is the Lord of all. At kung yan ang sinasabi mo, I just want you to stand. Ano man yung challenge mo, ano man yung issues mo, ano man yung concern mo, as you stand, symbolically, sabihin mo sa mga, Lord, you're greater than this. You are in control of this. God bless you. God bless you. God bless you. Ilapit mo sa Kanya ngayon, sabihin mo sa Kanya, Father, I believe in you. Hawakan mo yung challenge mo ngayon. Hawakan mo ito trahedyang hinaharap namin, Panginoon. Ano man yung bumabagabag sa iyo, sabihin mo ngayon sa kanya, Lord, I believe that you are the Lord. You're greater than all. No one is a match to you. God bless you. God bless you. Habang tumatakbo yung ating mga kapatid, kung meron sa ating kalagitnaan, hindi ka nakatitigan. Because when Jesus said, I'm coming soon, we don't know when that is. Maaring bukas, maaring mamaya, maaring ngayon. Pero kung dumating na ang Panginoon, sigurado ka ba 100% ng buhay mo na siya talaga may hawak ng buhay mo? Ikaw ba talaga ay pagmamayari mo? Kung hindi ka tiyak, hindi ka sigurado, hindi mo alam
Kung mas nakikita mo na mas maraming kasalanan sa buhay mo, mas maraming time na bumabagsak ka sa pagkakamali, mas maraming time na puro pagkaduda ang buhay mo, then right here, right now, settle everything with God. At sabihin mo sa Panginoon ngayon, Jesus, I want you to be the Lord of my life. Kung hindi ka sigurado, kung hindi ka sure right now, ikaw at ang Panginoon ang mag-usap ngayon. Talk to our Heavenly Father. Sabihin mo sa Kanya, let this prayer be your prayer. Nananalangin ako ng isang simple panalangin. Gawin mo panalangin mo at sabihin mo sa Kanya ngayon, I want you to be true to yourself. Sabihin mo sa Kanya, Diyos ko, kailangan kita. Kasi aminado po ako at alam po, makasalanan ako. Alam po, marumi ako. Alam po, hindi ako katanggap-tanggap sa iyo. Pero alam po, mahal po ko. Pinakita mo yun sa krus ng Kalbaryo. Namatay ka para sa akin. Nilibing ka para sa akin. Pero hindi ka na natiling patay. Hindi ka na natiling nakalibing. Tinabuhay ka muli, Panginoon, para ipakita sa akin na merong pag-asa. And Jesus, right here, right now, I open my life to you. At tinatanggap kita ngayon. I want you to come into my life. Pumasok ka sa aking buhay bilang aking Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Linisin mo ako ng iyong banal na dugo at gawin mo kong iyo. If you pray that prayer na totoo sa puso mo, whether you're online, whether you're here, hayaan mo malaman namin, let us minister to you, let us pray for you. But if you're here right now at sumunod ka sa manalangin na yun, maaari makitaas mo lang yung kamay mo and we just want to pray for you. It's God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Tapos natin mga we want to pray for you. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Pray ng Panginoon. If you're online, nakikinig ka, sumunod ka sa panalangin yun, sulat mo lang yan sa ating comment section, I believe. I believe. I believe. Jesus is my Lord. Sulat mo yan. And we want to connect with you. Gusto namin pakita sa iyo from the Scripture paano mo lalo mararanasan ang paghahari ng Panginoon sa iyong buhay. Father God, salamat po. Thank you for your grace. Thank you for your mercy. Thank you for sending your Son, Jesus. Jesus, thank you. Salamat po, Panginoon, sapagkat hindi mo pinagkait ang sarili mo. Hindi mo pinagkait sa amin, Panginoon, ang katubusan, ang kapatawaran, ang kaligtasan na matatambulan dahil sa iyo. Thank you for everything that you did. At sa kanila, Panginoon, na sumunod sa iyo ngayon at tinanggap ka ngayon bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas, we pray in Jesus' name to allow them to see victory and experience your power and to feel your presence and to experience your hand holding them no matter what. At sa bawat isa, Panginoon, na may mga challenge ngayon sa amin na tumatayo sa iyong harapan na sinasabi namin, Panginoon, hindi namin kaya, pero binibigay namin sa iyo na may kaya ng lahat. Sa iyo na may control ng lahat. Sa iyo na may hawak ng lahat. And Lord, we trust everything to you and we believe that you are our God, you are our Lord, and you are coming soon, and we praise your holy name. Salamat po, Panginoon. In Jesus' mighty name. Let's continue in prayer. Bagay po natin ating Pastor Dennis. Salamat po, Pastor Reno. Pati po tayo nakatayo. When I would remember, when I invited Pastor Reno, this was 2 years back, we started yung pong message na ito doon po sa propesiya po ng Panginoon. In the book of Daniel, it was prophesied that Jesus Christ will be coming again. At ito po ay hindi po ginawa po ito para magtakutan po tayo. Hindi po yun diniscuss yung pong 7 trumpets, yung horses. Hindi po yun. The intention for the church to discuss it is not to put a scare and fear in our hearts. Hindi po yun ang intention. Because the intention here is for us to understand who should be the center of our life. Kaya paulit po sinabi doon sa Bible, nasabi ng Panginoon, I am. Siya po yun. Siya po ang dapat maging sentro po ng buhay natin. Alam niyo po, we believe that Jesus Christ is coming again. Sa lahat ng mananampalataya, hindi po ito katatakutan.
Sa mananampalataya po, na tulad natin, kakasama po yung mga tumanggap sa Panginoon ngayong umagang ito, nagtaas kayo ng kamay, nanalangin kayo, nanampalataya kayo sa Panginoon, kasama po tayo doon, nakukunin at dadagitin po ng Panginoon. Bago pa po, okay, bago pa po dumating yung tribulation, tayo pong mga mananampalataya ay kukunin na ng Panginoon. Kaya po, celebration po iyon. Amen? Celebration po iyon. It is a celebration na yung Creator po natin ay makakasama natin at makakapiling natin. Kanina po, medyo may konting birang Pastor Renal. Pastor, kaya ko po kayo inimbita. Kasi po ang dalangin po namin sa IBC Manila, kung sakasakali ba po dumating si Lord, ano pong araw yan, okay, sana po ay walang maiwan. Alam niyo po yun? Sana po walang maiwan. Nakakalungkot po na tayo, kasama tayo ng Panginoon, pero habang kasama tayo ng Panginoon, nagmamasid tayo sa lupa at yung kamag-anak po natin ay hindi natin kasama. Kasi totoo po, yung 1/3 pa lamang po, nung sinabi po doon, yung mga 1/3, yung tubig magiging bitter, 1/3 of every persecutions in this world. 1/3 of the world would be affected sa pagkain. Abay, napakahirap po noon. Hindi mo ba naisip po iyon? Yun nga po, hindi tayo makapag-almusal. Ang laking epekto na po sa buhay natin eh. Yun pa po kayang pagdating doon ay hindi kayo makakakain. Yung sa pait ng tubig ay hindi kayo makakain. Sa gera ay wala po panalo sa gera. Lahat talo po eh. Adult hanggang bata, talo po eh. Mai-experience po yun. Pero alam niyo po, sobrang mahal tayo ng Panginoon. Dahil bago mangyari po ito, itinakda na yung propesiya at sinabi na yung prophecy. At sinabi ng Panginoon kung ano ang dapat nating gawin para hindi tayo umabot doon. Pero alam niyo po, nakakatuwa po dahil meron po tayo mga mananampalatayang sumunod. Pero ako po naniniwala po ako, isa po sa purpose ng preaching na ito. Alam niyo po kung ano, para sa atin din po mga mananampalataya. Sino po dito yung alam niyo sa sarili niyo, tinanggap niyo pa yung sa sarili niyo kapag sa inyong buhay? Pakita pong kamay. Amen. Praise the Lord. Because today is an evangelistic Sunday. Diba? Gusto natin maging ilaw itong lugar na ito kung saan po tayo itinalaga ng Panginoon. But Christians, fellow brothers and sisters in Christ, one of the purpose of this preaching and this teaching, para sa ating mga mananampalataya, may kasiguruhan tayo na kapiling natin ang Panginoon at sa langit po tayo pupunta. Malinaw po, Biblia po diyan. We are redeemed at tayo po ay ginawang anak ng Diyos. But listen to this carefully. Kung tayo po ay tunay na nasa Panginoon, ang tanong po ay nagiging tapat po ba tayo? Maganda pong maging paalala po ito sa atin na tayo mga mananampalataya, maging tapat po tayo sa tagapagligtas po natin. Sa anumang aspeto ng buhay, ay magkaroon tayo ng katapatan. Kasi kung totoo, lahat tayo matapat sa Panginoon, matapat tayo naglilingkod, matapat tayo na nagbabahagi ng magandang balita sa ng Panginoon sa mga tao, kaibigan, kamag-anak po natin, at ay sigurado po marami po tayo makakapiling sa langit. Diba? Gusto po natin yun. Pero maging honest po tayo. Marami po pagkakataon tayo sa sarili po natin. Kung titingnan po ng Panginoon yung katotohanan ng buhay natin, eh marami po sa atin ay hindi nagiging tapat. Sana po itong message na ito ay patuloy na magbigay ng hamon sa bawat isang mananampalataya na patuloy na magtapat sa Panginoon, patuloy na maglingkod sa Panginoon hanggang sa siya ay dumating. At sa lahat ng mga tumanggap sa Panginoon, congratulations sa inyo.
At sasabihin ko sa iyo, congratulations kapatid. Hindi man tayo physically blood-related na magkapatid, pero we are spiritually related dahil ang ating tagapagligtas ay ang Panginoon. Pero hindi ko po tatapusin ang message na ito. Yung totoo, hindi natin nagagawa ito Yung mag-forward, bibihira natin magawa ito. Alam niyo po kung bakit? Kasi doon sa lumang church natin, pag nag-forward tayo, baka umuwi tayo kagad kay Lord. At saka po doon, pag ginawa natin at forward po tayo doon, sigurado magiging mapanalanginin po kayo. Dahil po yung ating tinatapakan ay talaga naman pong lumulunto. Pero ngayon, pinagkalooban tayo ng Panginoon na magandang lugar. Isa po sa magandang attitude ng isang mananampalataya, kapag ka nakakarinig po tayo ng salita ng Diyos, at may natutunan at aral tayo, meron pong challenge at meron pong commitment po yan. At ang challenge po ngayong umagang ito, hindi lamang po para kayo ay makakilala, kundi tayo mga mananampalataya ay patuloy na magtatapat sa Panginoon hanggang sa tayo ay magkitang mukhaan. Amen? If you are blessed and challenged by the word of the Lord ngayong umagang ito, why don't you come in front? Sama-sama tayo manalangin. Sa mga mananampalataya tumanggap sa Panginoon, lapit tayo sa harap, maging grateful tayo. Gratitude is always a good attitude. Pasalamat ka, Panginoon. Salamat. Kasi napakinggan mo po, Panginoon, yung mensahe mo. Salamat, Panginoon, sa mensahe ng kaligtasan. Salamat po, Panginoon, sa mensahe po, Panginoon, ng pag-ibig mo, dakilang Diyos. Sa mga mananampalatayang matagal na narito naman po kayo at kayo'y dumako sa harapan, pasalamat din po tayo. Panginoon, salamat. Matagal po akong nakalimot sa iyo. Pero dahil sa mensaheng ito, ay nahamon mo po akong muli at mag-alam muli sa puso ko yung katapatan ng paglilingkod. At pagpunta ko, Panginoon, sa simbahan, hindi lamang ako sisimba, kundi sasamba po ako, Panginoon, sa iyo. Salamat po, Panginoon, kasi nandiyan ka. Meron akong Diyos na tagapagligtas. Meron akong Diyos na po pwede kong lapitan pag may problema ako. Meron po akong Diyos na pwede kong lapitan kapag may pangangailangan ako. Kapag may karamdaman ako, meron akong Diyos na po pwede kong pagaling sa akin. Whether physically o may spiritual sickness ka, nanglalamig ka, nanlulupay-pay ka sa gawain o sa paglilingkod sa Panginoon o sa pananampalataya mo, pasalamat tayo sa Panginoon. Salamat, nandiyan ka. Salamat sa pag-ibig mo. You are my Jehovah. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Sa lahat po na naririto, lumapit kayo sa harapan, may bigatin kayo sa puso. Pwede po ba, well, every heads are bowed and every eyes are closed. Pwede ba, itaas mo ang kamay mo para maipanalangin ka namin? Sige po. Sige, baba niyo na po, baba niyo na po. Baba niyo na po. We'll be praying for that. Baka meron po dito, Pastor, nangihinayang po ako ngayong umagang ito. Yung tatay ko po, yung nanay ko, iniimpita ko sa church. Dahil evangelistic Sunday, gusto ko sana makakilala sa Panginoon. Pero hindi po siya umatin. Pastor, pwede bang isama mo sa panalangin yung mga magulang ko, kamag-anak ko, o kaibigan, kaskwela, o katrabaho ko, na hindi ko kasama ngayong oras na ito. Pwede ba itaas mo kamay mo? We'll be praying for those souls. Ang dami na po. Ito po, patunay po ito na marami pa po talaga nangangailangan sa Panginoon because hindi nyo nakikita, pero halos karamihan sa atin nagtaas ang kamay. Hindi pa nakakilala. Ang pinaka nakakalungkot dyan, paano kung dumating ang Panginoon ngayon? Paano kung dumating ang Panginoon seconds or an hour after this service? Paano buhay nila? Dadaan sila sa pagsubok ng tribulation? Dadaan sila sa pagsubok ng nasa sa book of Revelation? Nakakalungkot po yun. We do not know the time of the Lord's coming. Hindi po tayo certain doon. Pero ang pinakamaganda ay tayo po ay maging prepared rather than pagdating ng Panginoon, we will be left behind. Yun po yung nakakalungkot doon.
Kaya po, ngayong sandaling ito, manalangin po tayo. Sabi nga, maganda yung silence, ano? Pwede ba mag-spend tayo ng silence? Pag-pray natin, simulan natin pag-pray yung mga kamag-anak natin. Utter those names in your mind and in your prayers, ano, Panginoon, kausapin mo po sila. Sana po, maibahagi ko o kung hindi man po, maimbita ko sila ulit, or kung hindi man, may makapagbahagi na magandang balita sa kanya. At ang pinakamaganda, baka ikaw ang dapat gamitin ng Panginoon ibahagi ang gospel ng Panginoon sa kanila. Pray for them. Sa kanila. Panginoon namin dakilang Diyos, maraming pong salamat. Sa napakagandang umaga po, Panginoon, itong kaloob niyo po, Panginoon, sa amin. At lubos po, Panginoon, kami nagpapasalamat sa mainit na pagkilos at pag-uusap, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu sa gawain mo. Salamat po, Panginoon, sa iyong manggagawa, Panginoon, na ginamit mo para maintindihan, maibahagi sa amin ang katotohanan, Panginoon, na dapat namin maunawaan na ang Book of Revelation ay hindi takutan, kundi para ipaalala sa amin na kayo ang mahalaga sa buhay namin at kayo po, Panginoon, ang kailangan namin. Kaya po, Panginoon, sa pagkakataong pong ito, alam ko, patid mo at alam mo lahat ng bagay. Ang dami po, Panginoong kaluluwa ang tumanggap, Panginoon, sa iyo at nanampalataya, Panginoon, sa iyo. Lord, patuloy mo po silang kausapin katulad ng pangungusap mo, Panginoon, sa amin na iyong mga anak. Dakilang Diyos, patuloy mo hamunin sila, Panginoon, na hindi lamang po sila, Panginoon, makakilala po, Panginoon, sa iyo, kundi mag-experience, Panginoon, nila, Panginoon, yung Romans chapter 12, verse 1 to 2, yung transformation, Panginoon, yung pagbabago ng buhay kapag kang isang tao naniwala, nanampalataya, Panginoon, sa iyo, babaguhin mo at binabago mo, Panginoon, ang buhay nila for the best, Panginoon, to give you glory and to give you praise, Lord God. Kaya po, Panginoon, nagpapasalamat po, Panginoon, kami sapagkat alam namin dakilang presensya mo, Panginoon, ang kumilos ng usap, Panginoon, kumatok, Panginoon, at nagbukas ng pintuan ng puso ng bawat isa po, Panginoon, sa amin. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat, Panginoon, sa iyong bugtong na anak kami nadala mo para kami ay iligtas, Panginoon. At sa pagkakataon pong ito, Panginoon, isa po, Panginoon, sa patuloy na hamon ng iyong salita na kami dakilang Diyos na iyong mga anak ay maging matapat, Panginoon, sa iyo. Dahil, Panginoon, sa kabila ng aming hindi katapatan sa iyo, nananatili ka po, Panginoong tapat. Sa lahat ng mga pangako mo, Panginoon, na binitawan sa amin, hindi mo po, Panginoon, ito pinuputol dakilang Diyos. Dahil mo po, Panginoon, tapat at patuloy na ginagampanin mo lahat ng pangako mo sa amin. Kaya dakilang Diyos, sana, Panginoon, sa lahat na nakapakinig ng mensahe mo ngayong umagang ito, nandito man sa church or online man po, dakilang Diyos, ay patuloy na hamunin mong ibigin ka at patuloy, Panginoon, na kayo ang ilagay, Panginoon, sa luklukan at trono ng aming puso, na kayo ang aming idideklarang Diyos, Diyos sa tagapagligtas at Diyos na aming sasambahin hanggang sa tayo ay magkitang bukaan po, Panginoon. Sa kabila nito, Panginoon, patuloy ng aming pananampalataya, Panginoon, sa iyo. Marami po sa amin dumako dito, may inilalapit, Panginoon, sa iyo. Iba sa kanila dumako dito, nagpapasalamat kasi nakilala kanila. Pero sa kabila nito, may mga kamag-anak, kaibigan, kaklase, katrabaho sila, Panginoon, na gusto po nila makilala ka. Lumamit ka po yung mga tao, Panginoon, babahagi sa kanilang magandang balita mo. At more, Panginoon, gamitin mo, Panginoon, kami na iyong mga anak para kami ang magbahagi ng magandang balita, Panginoon, sa kanila. At Panginoon, sa mga kapatid mo, dumako, Panginoon, ito may problema, bigatin, pangangailangan, Panginoon. Patuloy ka, Panginoon, para makita mo dakilang Diyos ang iyong pagka-Diyos po, Panginoon, sa amin. At patuloy na kami ay magtiwala, manampalataya sa iyo, Panginoon. Kasi, Panginoon,
Bago pa po kami dumulong, bago pa kayo manalangin, alam mo na ang aming mga panalangin. Alam niyo na po kayo laman ng puso po kayo namin. Kaya po sa pagkakataon po ito, ang aking pong dalangin ay ipatong niyo po, Panginoon, ang iyong kamay, mapagpalang kamay sa bawat isa po sa amin, na kami ay hahayo, lalabas sa church na ito, ng sumamba, Panginoon, pinagpala, at kami, Panginoon, ay hahayo, Panginoon, na may bagong lakas sa puso namin, Panginoon, na maglingkod sa iyo, dakilang Diyos. Muli, salamat sa iyo, at salamat sa iyong anak, na manggagawa na ginamit mo, Panginoon, maghayag ng malinaw na salita mo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Kaya po tayo bumalik. Matili po tayo nakatayo sa ating pong pagsamba sa Panginoon. Alright? But before we do that, tayo po muna tayo. Tayo po lang